Hala, ang lakas ng ulan. May pasok kaya? Ang lamig. Nakakatamad pumasok. Inaantok pa ako. Ay naku, ang sarap matulog. Oni, gising na, tanghali na. Abay, bumangon ka na dyan at mahuli ka sa klase. Ang lamig ng tubig, parang yelo. Paano ako makakapaligo nito? Naranasan nyo na ba yung feeling na ang ipampapaligo mo yung tubig na parang galing sa rep? Oni, kumain ka na. Nakahanda na ang almusal mo. Wala, may pasok po kaya. Ewan ko po, wala pang balita sa radyo. Naalala niyo pa ba mga katikata na nung araw kapag malakas ang ulan o kahit na malakas ang ulan ay hindi nakakansela ang pasok? Nakakansela lamang ito kapag signal number 2 na at yun talagang malakas ang hangin at kaya na magpalipad ng yero sa bukid. Para kaming mga superheroes noon. Dahil we are made of steel. Hindi nga, totoo yan. Sinusong namin noon ng bagyo at baha, alang-alang sa aming pinakamamahal na paaralan. Hala, ano ba yan? May tubig na pala sa labas. Paano ako makakapasok nito? Pambihira, para ako nagpapatentera nito sa baha. Oops! Oops! Ayos! Muntik na ako dun ah. Be, akala nyo mababasa nyo ako ha? Ano ba yan? Mentras ka nag-iingat na hindi mabasa, ay lalo ka namang mababasa. Siya nga pala, noon ay inggit na inggit ako sa mga bata na may suot na kapote o raincoat. Karaniwan ang mga babae ay nakapayong at ang mga kapote ay exclusive sa mga kalalakihan. Kaso, wala pa daw kaming pambili ng kapote, sabi ni Lola. Kaya payong ang dinadala kong panangga sa ulan. Kakaasar nga eh. Paano ba naman eh, bulaklakin pa ang payong. Yung bang hindi folding o tinitiklop, kundi yung mahaba na parang tungkod. Ay ano ba yan? Kakaasar naman, ayaw pang bumukas. Ang lakas-lakas ng hangin. Kaya isang araw, sobrang saya ko nung binili ako ng lola ko ng raincoat o kapote. Kaso, huminto naman ng ulan, binili niya ako ng kapote. Kakaasar. Anyway, babalik tayo dun sa kwento ko kanina. Diba, nagpunta kami sa eskwelahan. Pagdating namin sa eskwelahan ay gwardya lang ang nandoon. At sabi sa amin, hoy mga utoy, walang pasok ngayon. Malakas ang ulan. Baka abutan pa kayo ng baha sa pag-uwi nyo. Sige na, magsiuwi na kayo at baka abutan pa kayo ng malakas na ulan. Pero kagaya nga ng sabi ko, may agimat yata ang mga bata noong araw. Dahil kahit malakas ang ulan, hindi kami natatakot na suungin. Dahil nilalakad lamang namin ang school at mga rich kids lamang yung may service, ay sabay-sabay na kami mga magkakaklase na umuwi. Mga classmate, dito muna tayo sa ilalim ng puno sumilong. Hintayin muna natin dumina ang ulan. Mababasa tayo. Ako lang ba pero yung feeling na masaya kahit basang-basa kayo sa ulan. Yung iba naman dahil walang payong o kapote, ay pumuputol ng dahon ng saging upang gawing panangga sa ulan. Karaniwan ay radyo lamang ang source of information namin noon kapag may bagyo. At sa taya ng panahon, patuloy tayong makakaranas ng malalakas na ulan at pagkulog at pagkidlat dulot ng habagat. Pinag-iingat ang mga nasa malapit sa ilog at mga estero na magbatsyag sa biglang pagtaas ng tubig. Walang pasok sa elementary at high school. Yehey! Walang pasok! Hala!
Wala ngang pasok pero hindi rin ako makapaglaro sa labas. Buti pa sila pinapayagan ng mga nanay nila na maligo sa ulan. Si Lola ayaw akong payagan. Oni, ligo tayo sa ulan. Ayaw akong payagan ni Lola eh. Lola, pwede po ba akong maligo sa ulan? Hindi pwede, malamig ang ulan, baka kamasipon. Sige na po Lola, ang dami ko po kasing bungang araw eh. Sabi po nila, nakakagaling daw po ng bungang araw ang ulan. Sabi ko lang yon, pero wala naman talaga akong bungang araw. O sige, pero sandali ka lang ha. A few moments later. Yay! Ang sarap maligo sa ulan. Oni, tara karera tayo ng sinelas. Sige. Ready, get set, go! Yay! Panalong sa akin. Minsan naman ay naglalaro kami ng pagulong. Yung mga lumang gulong ng motorsiklo o bike habang nagkakarero kami. At ang pinakamasarap na parte sa pagliligo sa ulan ay tumatapat kami sa malalakas na tulo ng alulod. Ano ginagawa mo dito? Bakit may dala kang tabo at sabon? Hindi ba maliligo ka kamo sa ulan? O edi eto, paliliguan kita. Hala, akin ang likod mo, tihiluran kita. Kapag ikaw ang naliligo, hindi mo nahihiluran ng mga libod mo sa likod. Ganito. Aray ko, Lola naman. Nagpatuloy pang umulan ng malakas kaya diretso din kami sa aming katuwaan sa ulan. Ay, ang daming nabuhol na puno ng saging dito ah. Alam ko na, meron akong naisip. Tcharam! Balsa! Tara mga pare, dali natin sa tubig. Ang bigat! Yehey! Ang sarap palang sumakay sa balsa. Ang galing naman ang naisip mo, Honey. Siyempre naman, idea ko yata yan ha. Teka muna, huwag kayong malikot, baka tayo tumuwad. Si Mang Teo yun ah. Mang Teo! Pagkain pang tag-ulan. Kapag tag-ulan ay masarap kumain. Kahit ano lang ang ulam ay siguradong gaganahan kang kumain. Pero merong mga inihanda si Lola kapag umuulan. Champurado. Kapag umuulan ay masarap kumain ng champurado, lalo na kapag mainit-init at lalagyan mo ng gatas na evaporada. At meron kang matching pritong tuyo. Sarap! Aros kaldo, dahil marami kaming alagang manok sa silong ng bahay namin, ay nagkakatay si Lola ng manok at nagluluto ng aros kaldo. Paborito ko lalo na yung atay at balong-balunan.